So unfortunately, hindi sila nabigyan ng work permit. Instead, sinabihan sila ng border officer na bumili ng ticket pabalik ng Pilipinas and it's non-refundable. In the neon lights, breaking through reality. Hi guys! Today is April 11, 9:30 a.m. Katatapos ko lang mag-jogging and ang ganda kasi ng panahon. Dito ako sa jogging and biking lane. Maaraw pero malamig pa rin ng konti. Plus 12 degrees ngayon ang temperature. So for today's video, pag-uusapan natin ang isang hot topic ngayon dito sa mga temporary residents dito sa Canada na napanood ko sa balita sa Omni News. This happened recently, February of this year to be specific. Ilalagay ko sa baba ang link para mapanood niyo ang buong video. So this is flagpoling gone wrong. In this video, let's discuss kung ano nga ba itong flagpoling. What are the risks? And bakit madaming gumagawa nito knowing the risks? And worth it nga ba mag-flagpoling? So just to give you a brief context, based doon sa Omni News, merong mag-asawa from Ontario na nag-flagpole for a work permit kasi nga mag-expire na yung post-graduation work permit or commonly known as PGWP, and may bagong job offer yung husband. So unfortunately, hindi sila nabigyan ng work permit. Instead, sinabihan sila ng border officer na bumili ng ticket pabalik ng Pilipinas and it's non-refundable. So let's discuss muna kung ano yung flagpoling. Ito yung process ng pag-apply ng status dito sa Canada, wherein pag nandito ka na sa Canada, pwede kang mag-process ng permits mo. Like in this case, work permit, doon mismo sa border. And gagawin mo, lalabas ka ng border ng Canada, tatawid ka ng US border, then from US border, babalik ka ulit ng Canada. Kaya siya tinawag na flagpoling kasi lalagpasan mo yung flagpole ng Canada, then papasok ka sa US border, passing their flagpole, then babalik ka ulit sa Canada, flagpole to flagpole. So now that I've discussed what is flagpoling, pag-usapan naman natin bakit maraming gumagawa nito, and hindi lang naman mga Pilipino ang gumagawa nito, guys. And ang flagpoling kasi, this is the quickest way para magkaroon ka ng permit dito sa Canada. Kasi nga, normally, when you apply for a work permit online, which is the normal way of doing it, it will take you around 90 days depending on the permit that you're applying for. So, unlike pag nag-flagpoling kayo at na-meet nyo yung mga requirements, pumasa kayo sa interview on that same day, you will get the permit that you're applying for on that same day. Kaya naman marami talaga ang naiengganyo mag-flagpoling, lalo yung mga naka-visitor visa na nakahanap ng employer dito na nagbibigay ng LMIA. So as we all know, if you're holding a visitor visa, hindi ka pwedeng magtrabaho hanggat wala kang work permit. And karamihan ng naka-visitor visa na nakahanap ng employer dito sa Canada na nagbibigay ng LMIA, nagpa-flagpoling talaga sila para makakuha na sila ng work permit and makapag-start ng magtrabaho legally. Kasi nga naman, if you go through the normal process of applying, which is online, as I said, it may take 90 days. So, 3 months din yun na wala kang trabaho. At hindi biro yun, guys, dahil sa taas ng cost of living dito sa Canada. Kaya naman marami talaga ang nagtitake ng risk na mag-flagpole. So now, let's talk about the risks. Pag nag-flagpole ka, ang nagpa-process ng papers mo ay ang Canada Border Services Agency or known as CBSA. So we need to understand na ang primary duties talaga nila ay bantayan ang Canadian borders. So sila yung nagpa-process ng mga papers ng mga pumapasok ng Canada, like tourists from all parts of the world. Kumbaga, sila yung nagsiscreen ng mga pumapasok sa Canada. Like, they check yung mga, kung legit yung mga papers ng travelers, kung legit yung purpose nila ng pagpasok sa Canada. They also check the luggages, making sure na walang contrabands and other security measures to protect the Canada border. So, ngayon, itong pag-process ng applications ng mga nagpa-flagpole, ito yung other duties nila, wherein sinasabi ng mga CBSA officers na kinakain na magpa-flagpole yung very limited resources na nila instead na makapag-focus sila sa main duties nila. Ito yung ginagawa nila. So, hindi talaga nire-recommend ng CBSA officers ang flagpoling. So, now that we know kung ano talagang primary duties ng CBSA, sino ba talaga normally ang nagpa-process ng mga work permit applications, PR applications, at kung ano-ano pang applications yan relating to immigration to Canada.
Yan po ay ang IRCC or Immigration Refugees Citizenship Canada. And sa border, walang IRCC doon. So CBSA yung gumagawa ng dapat ginagawa ng IRCC. And as I said, the usual process is you submit an application online through the IRCC portal. Then yung application nyo, i-assign yan sa IRCC officers and sila yung mag-review and nagpa-process ng applications. Pero yun nga, it will take 90 days. Ngayong alam na natin yung roles and duties ng dalawang agencies na to dito sa Canada that I mentioned, dito na papasok yung risk in flagpoling. Ito yung attitude ng CBSA officers towards the applicant. Given the fact that CBSA doesn't recommend flagpoling, I think you know what to expect pag nakaharap niyo sila. Dito papasok kung gaano kalalim yung mga questions na ibabato nila sa inyo during your interview. And one more thing, pag kulang yung documents nyo and may inconsistencies sa mga sagot nyo sa interview, pwede kang ipa-deport ng CBSA officer. So let me give you an example. Let's say pumasok ka dito sa Canada holding a visitor visa. Then later on, nakahanap ka ng employer na nagbigay ng LMIA. So magpa-flagpole ka. Ngayon, to get a work permit. Diba? Ngayon, kung may nakalimutan ka requirements, i-deny ngayon ng CBSA officer yung application mo due to incomplete documents. Ang problema, you came in as a visitor, ngayon mag-flagpole ka. Sinabi mo, gusto mo nang mag-work, then na-deny yung work permit application mo. Halabas ka ngayon ng Canadian border, so paano ka papasok ng Canada? Wala ka namang work permit. Ang meron ka lang ay visitor visa. So, paano mo ngayon i-explain sa officer na ang intention mo pa rin pabalik ng Canada is to have a vacation, meet with family and friends. Diba? Ika-apply mo lang ng work permit. So, doon pa lang nag-iba na yung intention mo to enter Canada. So, hindi na yung family visit or kung ano man yan. So, ano nang mangyayari sa'yo? Pwede ka nilang bigyan ng deportation letter pabalik ng Pilipinas. So, pwede kang bigyan ng 5 days or pabalikin ka on that day, 5 days, 10 days. Depende sa CBSA officer. So, ano yung mga dapat mong gawin if you're planning to flagpole? Number 1, be ready with your documents. Paano mo malalaman kung anong mga documents? So, basically, the same documents when you apply online. Number 2, be ready with your answers. Guys, never ever lie. Ito yung wag na wag nyong gagawin, ang magsinungaling. Be honest, be truthful in all your answers because CBSA officers are well trained in their jobs. Alam nila yung kung may tinatago ka, kung nagsisinungaling ka based on your body language. So, worth it nga ba mag-flagpoling? I hope you learned something after watching this video. So, if in doubt, kung hindi kayo sigurado, you better ask a licensed immigration consultant. And disclaimer guys ha, hindi ako immigration consultant. Based lang to sa mga researches ko and sa mga nababasa ko online. Yung mga nasabi ko. So, if in doubt, you better ask a licensed immigration consultant. Alright guys, so that's it muna for today's video. I hope may natutunan kayo in this video. Please like and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo every time na mag-upload ako ng new video. So, have a great day guys.